Magkakasa ng malawakang kilos protesta at tigil pasada ang grupong Piston sa darating na Huwebes. Bunsod pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito raw ay pagkundena sa kawalan umano ng aksyon ng pamahalaan upang mapababa ang presyo na siyang pahirap sa mga driver at pasahero. Ang mga detalye sa report ni Rovic Manuel. Nakatakdang magsagawa ng malawakang kilos protesta ang transport group na Piston dahil sa lumalalang mataas na presyo ng produktong petrolyo sa darating na Huwebes, March 19. Ito ang inihayag at kinumpirma ng grupo sa isinagawa nilang press conference at kilos protesta nitong umaga sa Welcome Rotonda. Ayon sa grupo, ilulunsad ang nakatakdang tigil pasada at protesta hindi lang sa National Capital Region o NCR, kundi sa buong bansa na pangungunahan ng mga tsuper at operator. Bahagi umano ito ng pagtutol sa umano'y kawalang aksyon ng Administrasyong Marcos Duterte sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na malaking dagok sa kabuhayan ng mga tsuper at driver. Anila, imbes kasi na magkaroon ng hakbangin upang maibsan ang problema, ay tila pasanin pa ang polisiya na ipinatutupad ng Estado at pawang band-aid solution lamang. Iginiit ng grupo ang panawagang tanggalin ng value-added tax o VAT at ang excise tax sa produktong petrolyo. Kasabay nito ang petisyon sa pagtaas din ng 5 pisong dagdag na pamasahe sa pampublikong jeepney. Una rito, matatanda ang inaprubahan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang taas pasahe para sa mga provincial bus sa harap ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Epektibo na nitong Sabado ang 35 centimos per kilometer na fare increase sa air-conditioned, deluxe at super deluxe provincial utility buses, habang 45 centavos naman kada kilometro sa luxury bus. Para naman sa mga ordinary PUB, piso ang itinaas sa base fare at 30 centavos naman sa kada susunod na kilometro. Samantala, kinumpirma rin ng LTFRB na asahan ang mas mataas at permanenteng taas pasahe sa jeep sa mga susunod na araw. Giit ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, bago pa man kasi ang krisis sa gitnang silangan, ay umaaray na ang mga tsuper ng jeep dahil sa pagsirit ng halaga ng krudo. Hindi pa man naaaprobahan ng DOTR, nagpahiwatig si Mendoza na mas mataas ang kanilang rekomendasyon kaysa fare increase noong nakaraang taon. Kasunod naman ang ikinasang nationwide protest, hinimok ng transport groups ang mga mamamayan ng rehiyon na lumahok sa pagkilos bunsod ng mga krisis pang-ekonomiya at pampolitika sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH-TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.